Good morning mga par, welcome back to my channel again. So, today mag-walk tayo mga par. May mga pasok, si Mrs. may pasok. Si Inday tulog pa, kaya nandyan pa naman yung sister-in-law ko mga par. Saka yung brother-in-law ko. Kaya nakakalabas tayo, no? May kasama si Inday. Walk muna tayo saglit habang tulog pa sila. Para kahit pa paano makapag-exercise tayo. At syempre, mga par, no? Pag-usapan natin yung mainit na balita ngayon, no? Dito sa Canada, patungkol doon sa mga international students na protesta doon sa Edmonton, Alberta, mga par. So, pag-usapan natin ngayon. Pero disclaimer lang muna mga par. Yung mga sasabihin natin dito ay lang, no, sa karanasan natin. Ayun lang sa karanasan natin. Dahil nga student din tayong pumasok rito, no? Si Mrs. ay student and dependents kami. So may mga experience na rin tayo mga par. Kasi yung mga papeles naman na ipinasa namin ay binasa din namin, no? Inaral din namin talaga, no? Simula nung mag-apply kami papunta rito. So meron tayong mai-share, no, sa mga nanonood din sa atin, no, kung yun nga, yung may mga balak mag-aral dito sa Canada or nandito na sa Canada at gustong mag-apply ng study visa, no, o gusto mag-student dito. Napaka-importante po na talagang mag-research kayo at siguraduhin, no, ang mga bagay-bagay, no, patungkol sa study visa dahil yun nga, may mga dapat kang malaman, no. Hindi lang po basta mag-aral ka na lang, no. So meron yung mga kailangan mong malaman, so kailangan mo talaga mag-research, magtanong, no, at siguraduhin yung papasukin mo kung gusto mong mag-study visa rito, no. At syempre kung gusto mong maging eligible, no, after na makatapos ka, maging eligible ka sa PGWP, no. So yun yung naging problema ng mga students doon sa Alberta mga par, no. Kaya yun, at yun nga, napanood ko sa City News, no, yung balita na yan, and sa Facebook din talaga mga par, bali-balita na rin, no. And talagang napapanood na rin natin. So yun mga par, no, isa-isahin natin yung kanilang problema mga par, no. Nga, nag-aaral sila mga par sa isang college doon sa Edmonton, Alberta. Katapos nila mag-aral mga par ay nag-apply sila ng PGWP, no, pero sa kasamang palad ay na-refuse po sila, no. At yun ang dahilan kung bakit sila nagpo-protesta mga par, no. Ilan nila, no, na bigyan sila ng PGWP, no, dahil nag-aral nga sila dito sa Canada. Ni-research ko rin naman yung college na kanilang o yung school na kanilang pinapasukan mga par, no, ay na DLI naman mga par, no. Sila nag-aaral sa partner ng school na yon, no, parang public private, no, na eskwelahan, no, na college din, no, which is DLI din naman, no, nung ni-research ko, no, DLI din naman siya, no. Pero ang nakalagay doon mga par sa school na yon ay hindi lahat ng programs ay eligible ng PGWP mga par. So sa tingin ko yun yung naging problema nila. So baka yung program na kinuha nila ay hindi eligible for PGWP mga par, no? Kahit DLI yung school na yon, no? Hindi lahat ng program mga par ay eligible for PGWP. So kailangan mo talagang tignan, no, siguraduhin na yung program na kukunin mo or course na kukunin mo ay eligible siya ng PGWP bago ka mag-enroll, no, or mag-aral sa program na yan, no. Dahil nga po sa pagbabago ng mga rules mga par, dati kasi
nung pumasok kami nung last 2024, ang putok na program na kinukuha ng mga international students noon mga par ay yung business, no. So lahat ng under ng business, no, business management, marami pa yan, no, ng mga program na yan, yun ang kinukuha, no. Dahil yun nga, sabi din ng consultant namin sa Pilipinas noon, yun yung pinakamadali, no, na program. Baka nag-consultant din sila, yun din yung sabi. Doon sa amin mga par, yun yung sinabi. Kaya nga, ang kinuha din ni Mrs. noon ay Business International, no. And pagdating nga namin dito, nagkakahigpitan ng mga par, no. At may bali-balita na nga natatanggalan ng PGWP, yung program na kinuha ni Mrs. Kaya talagang nagpalit, no, nagpa-deferred kami mga par para makasigurado lang na makakuha kami ng PGWP after matapos ni Mrs. sa kanyang school, no. So yun nga, nagpalit kami ng program, no, na dapat mag-aaral siya mag-start siya ng summer, no, kasi April kami dumating, dapat start siya ng summer. Pero pina-deferred namin mga par ng September, no, ng fall intake na. Nagpalit kami ng program para yun nga, makasiguro kami na talaga mabibigyan kami ng PGWP after graduation, no. Pero nangyari mga par, no, nitong bandang huli, hindi ko alam kung this year 2026, no, or late last year, no. Kasi nakita namin doon sa website ng school mga par na Centennial, no, dahil Centennial si Mrs. Tinanggalan na rin po nung PGWP yung kanyang program, no. So bago lang, no, nung dati nung pagpasok namin meron pa yon, no. Pero ngayon nung nakita namin, siguro mga February namin yung tiningnan mga par. Kung di ako nagkakamali, basta ngayong taon tinanggalan na ng PGWP, no. So nakalagay na doon kasi pag pumasok ka sa website nila mga par, no, nakalagay yung mga programs, nakalagay din doon kung eligible siya for PGWP, no. So babasahin mo na lang siya doon, no. So nakalagay yan doon. So hindi ka talaga hindi ka maliligaw, no, kasi nandoon na yan eh. Siyempre pag hindi siya eligible ng PGWP, ibig sabihin wala talaga yon, no. So kung yung balak mo ay magstay pa rin dito after mong matapos mag-aral, no, so wag mo kunin yung program na yon, no. Ganun lang naman yun mga par. So yun nga ang nangyari sa amin, natanggalan mga par, no. Kaya kami, parang natakot kami dahil pag nag-apply nga kami ng PGWP ay baka hindi kami mabigyan, no. Kasi yun nga, tinanggalan nga dahil natakot din ako noon mga par. Kung naalala nyo, na-refuse ako ng aking working permit, no, ng aking spousal open work permit dahil din doon sa bagong rules, no. Nung lumabas yung rules na January, no, kung hindi ako nagkakamali din, January din yon ngayong taon. Lahat ng mga international students na kinuha ay diploma program, no, ay hindi na pwedeng i-extend yung kanilang spouse, no. Ako yun mga par. So yun yung dahilan ng aking refusal, no. Rules na bago na nilabas nila ay hindi na ako pwedeng i-extend, no. Kaya na-refuse yung aking spousal open work permit mga par. Kaya naghanap kami ng paraan, no, kung paano ako makapag stay pa, no. And siyempre yung pinaka-priority natin makakuha ng work permit, no. Ang suggestion ng lawyer na inano namin ay yun nga, maghanap ako ng LAMIA, which is talagang malabo na, no, mahirap. And yun nga, tourist visa mga par, no, para lang makapag-stay ako. Kaya nag-apply ako ng tourist visa ngayon, no, para makapag-stay tayo rito sa Canada. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, iba't iba tayo ng situation dito sa Canada, no. Ang situation ko kasi, dahil kaya naman namin na magstay ako as tourist kahit hindi nagtatrabaho mga bar, no. Kaya pinursige namin, no, nag-stay kami. Pero kung hindi naman talaga kaya, so siguro kung sa akin lang mga par, siguro umuwi na kami, no. Dahil talagang mahirap pagka
wala kang ano, yung hindi ka pwede magtrabaho dito, no? Napakahirap noon mga par. Kasi saan ka kukuha nung yung panggastos rito araw-araw. Ano na yon, sabi naman ng attorney na yon na inano namin, pwede naman ilaban. Pero ang problema lang, syempre, yung bayad sa attorney mga par, napakamahal, no? And hindi pa sigurado na mapapaboran tayo. Tingin ko mga par, no, ang pinaka problema talaga nung mga yon, mga students na yon ay yung program nila, no, na kinuha. So maaring hindi sila eligible for PGWP. Yung nakikita kong dahilan, no, kung bakit sila na-refuse sa kanilang PGWP, no. Alam mga par, no, kung pag na-refuse ba ng PGWP, bibigyan ka rin ng 90 days, no, para i-restore yung status, no. Kasi nung na-refuse ako mga par nung aking SOWP, binigyan ako ng 90 days para i-restore yung aking status or uuwi ako, no. Mga par, no, gawan mo na lang ng paraan kung ano yung mga posible pa na posible mo pang gawin, no, para makapag-stay ka rito or yung kanilang PGWP ay na-refuse na, no. So ano yung mga par, ilalaban mo talaga sa korte yon, no, sa pagkakaalam ko, no, para maano yung desisyon na yon. Kung gusto mong mabago yung desisyon na yon, no. So kailangan mo kumuha ng attorney syempre, no. And yun nga, yun sa sitwasyon nga namin mga par, no, dahil nga na-refuse kami, ginawa namin ng paraan, no. Nagkonsulta kami kung ano pang pwede, no, kung ano pang pwede naman gawin. At yun, nag-come up kami sa tourist visa, no, yung restoration ng tourist visa para sa akin mga par. And din kay Inday nga, sa mga hindi rin na nakapanood ng previous vlog ko, ni-reapply lang namin mga par na study permit, no, minor. And na okay naman, na-approve naman yun sa kanya, no. So sa akin din, na-approve din ng tourist visa, no. At yun, nag-apply na nga kami ng aming extension lahat, no, dahil hanggang ngayong katapusan na lang kami mga par. And yun nga, naipasa na namin. Naghihintay ulit tayo kung ano yung desisyon sa application natin, kasi bawat application mga par ay tinitingnan talaga ng officer yan, no. Tinalam kung mabibigyan ulit tayo, no. Pero syempre umaasa tayo na mabigyan. At kung hindi man mga par, no, maghahanap tayo ng paraan ulit, no, kung anong mga paraan pa na makapag-stay tayo, no. So yun mga par, no. Yan yung sitwasyon nila, mahirap, no, dahil na-refuse na nga, no, may decision na yung kanilang application. Ano yun mga par, pagka-apply mo ng PGWP, pag nag-confirm na, no, nakatanggap ka na ng confirmation letter, no, pwede ka na magtrabaho full time, no. So dahil na-refuse sila, so malamang dapat mag-stop silang magtrabaho, no, dahil wala na silang status, no, o refuse na yung kanilang permit. So hindi na dapat talaga sila magtrabaho. Pili nilang paraan mga par para umapila, no, sa desisyon, no. Pero ano yun mga par, para sa akin, no, kung gusto nilang ilaban mga par, no, pumunta sila sa korte, no. So ilaban mo sa korte yun para mabago yung desisyon, no. Kaysa magprotesta, no. Yun yung akin mga par. Yun lang siguro yung paraan na nakikita nila para nila na mabago pa yung desisyon, no. Or siguro gusto nilang humingi ng tulong, no, sa local government doon, no, para matulungan silang ilaban yung kanilang refusal, no. Pero syempre hindi yung ganun kadali mga pare, no. Kasi may desisyon na nga, no. So yun lang, no. At yun, abangan natin kung anong mangyayari doon sa kanila mga par, no. Kung mababago ba yung desisyon, no, pabor sa kanila, or i-restore na lang nila yung kanilang status, kung ano mang pwede pa, or kung uwi na lang sila mga par, no. So tatlo lang naman yon. Yun, good luck sa kanila, no, sa mga student yan. Kaya yun nga mga par, no, sinasabi natin dito na kung balak nyo nga mag-student, dapat nyo talagang aralin lahat, no.
And syempre, alamin nyo rin kung gusto nyong after school umuwi na lang, wala namang problema yon, no? Ganoon naman talaga yung ibang student din, nag-aaral and din umuwi na lang. Pero yung iba kasi may balak pa magtrabaho rito, kaya kailangan makasigurado ka na may PGWP yung, or eligible for PGWP yung program na kukunin mo. So yun lang mga par, no? Naiano lang natin, nabanggit lang natin dito dahil yun nga, isa rin tayong international student din yung misis natin. And yun nga, may karanasan din tayo dyan pagdating sa mga ganyan, mga PGWP na usapin mga par. So yun lang, kung may dadagdag kayo mga par, no, mag-comment lang kayo dyan sa comment section sa baba, no, para malaman din natin, no, para masagot din natin na mga kung may tanong kayo, no, or kung may dadagdag kayo sa topic natin, no. So yun lang mga par, no. Maraming salamat, and sa lahat po ng lagi suporta sa ating munting channel, maraming salamat po. And yun, balik natin sa bahay, no. So siguro mga par, dito ko muna tatapusin na aking vlog. Mag-enjoy ngayon summer mga par dahil malapit na ang taglamig na naman, no. So may mga ilang buwan pa tayo, may fall pa naman tayo mga par, may pa naman talagang ano yan, so ma-enjoy pa rin natin. Ilang mga par, maraming salamat. To God be all the glory. We'll see you on my next one. Bye!